The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisa na natin mga ka-aksyon sa ating unang problemang bibigyang aksyon sa ating tabang legal. Isang ama, inabandona na raw ang dalawang anak at sumama na raw sa kanyang kabit. Ito ang sumbong na ipinarating ni Lilaine Asugdison, ang ina ng mga bata na nagtatrabaho bilang isang domestic helper sa Saudi Arabia. Para kumustahin ang tunay na kalagayan ng mga anak ni Lilaine, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang panganay na anak na si Harvey Dizon. Magandang hapon sa iyo, Harvey. Magandang hapon po. Opo, Harvey, kumusta ka ngayon at itong mga kapatid mo? Ayos lang po. Ilang taon ka na ba, Harvey? Harvey, ilang taon ka na at itong mga kapatid mo? 20 po. 20 po. Tapos yung kapatid ko po, 15. Dalawa lang kayong magkapatid. So ikaw ay 20 at itong kapatid mo ay 15 years old. Opo. Parehas pa ba kayong nag-aaral or ikaw meron ka ng trabaho? Parehas po nag-aaral. So parehas pa kayo, nangangailangan talaga ng suporta mula sa magulang. Totoo bang itong naiparating sa amin na sumbong ng mama mo na si Lilaine or Leilani na iniwanan na raw kayo dyan ng iyong ama? Di pa naman po totally iniwanan. Pumunta po dito, minsan. Tapos, pag pag Sabado, nag-ano po siya ng pera sa amin pang gastos, bumibigay po. So kahit papano, nag-aabot pa rin naman itong tatay nyo ng panggastos nyo. Opo. So ano itong sumbong sa amin ng iyong mama? Alin po? Na ito nga, patungkol sa inyong tatay na inabandona na kayong mga anak nila, kayo mismo hindi na kayo inaasikaso ng tatay ninyo. Nag-ano na lang po, si Papa po, nagpapadala na lang po. Tapos minsan po di na pumupunta dito. So nagpapadala naman yung tatay nyo, kaya lang hindi nyo nakikita or hindi na pumupunta dyan. Hello? Yung po, Lunes, pumunta po dito. Itong Lunes lang ay pumunta dyan. Opo. Oo, pero kumusta naman Pumunta yung po kami. pagbibigay ng sustento ng tatay nyo, yung pag-aasikaso sa inyo? Ayos lang naman po. Pero medyo kulang po. Medyo kulang. So, etong sumbong ng nanay nyo, alam nyo ba ito na inirereklamo ng nanay nyo, itong tatay nyo, dahil sa
iniwanan na daw nga kayo at hindi na kayo maalagaan at inaasikaso. Yes po. So, totoo to. So, kayo mismo bilang mga anak, ay kayo mismo ay nakikita nyo na talagang napapabayaan na kayo at kulang na yung pag-aaruga ng tatay nyo sa inyo. Yes po, ma'am. Mga ilang buwan na ba na naramdaman nyo ito na wala nang pakialam yung tatay nyo, hindi na kayo inaasikaso? Ano na po, may ano po, last year pa po. So, mag-iisang taon or isang taon na nang naramdaman nyo na talagang Hindi po. pinapabayaan na kayo ng tatay nyo. Hindi po. Simula po nung nag-away kami. Nag-away kayo nitong papa mo. Yes po. Okay. So, gusto ko lang maging malinaw, isang taon na kayo, kailan kayo nag-away ng tatay mo? Nung December po. Nung December. So, anong away ba itong patungkol saan ba itong pinag-awayan nyo ng tatay nyo? Dahil po sa pambababae niya po. Ayun. So, itong tatay nyo ay pinaghihinalaan nyo lang ba or talagang meron po kayong ebidensya, nakita nyo na talagang merong babae itong tatay nyo? Meron po. Meron talaga. Hanggang ngayon ba meron pa rin na ibang babae itong tatay nyo? Hindi ko po alam. So, hindi mo alam. Pero, yung binabanggit mo na meron talaga, siguradong sigurado ka na merong babae yung tatay mo. Yes po. Okay. So, sabi mo, December pa, nagsimula kayong mag-away. Pagkatapos nun, nagkaayos ba kayo ng tatay nyo? Binalikan kayo para asukasuhin? Ano lang po, binibigyan lang po kami ng pera. So, binibigyan kayo ng pera. Yan bang pagbibigay niya ay consistent? Hindi po. Anong, hindi consistent. So, ibig sabihin, pag naisipan lang, pag gusto lang. Ay, yes, hindi naman po. Anong hindi? Gusto ko lang maging malinaw, anong klaseng hindi ito? Kasi sabi mo, hindi nagbibigay ng sustento, minsan nagbibigay. So, ano ba? Religiously giving? Or pag gusto lang magbigay, yun lang? Pangbaon lang po. Pangbaon lang. Nasa magkano naman yung binibigay sa inyong pagbaon? Hello, Harvey. Gusto po namin maging malinaw, Nasa magkano naman yung inaabot sa inyong pera? Yan ba ay sapat, kulang? Paano yung pang-araw-araw yung pagkain? Kulang po kasi dalawa po kami. Dalawa kayo. So, kung dalawa kayo, ilan naman yung halaga ng inaabot sa inyo ng tatay nyo? 1K lang po, kaso hindi po sapat sa Okay. 1,000. Yung 1,000 inaabot sa inyo, pang ilang araw ba yan? ano po, kailangan po tipirin namin ng isang linggo. Sa 1 linggo, 1,000 ang para Opo. sa inyong dalawang magkapatid. So, ikaw mismo, nakukulangan ka, tama? Yes po, minsan po kasi iba-iba din ng binibigay. Okay. So, matanong ko lang, kasi binabanggit mo kanina, na talagang sigurado ka na merong babae itong tatay mo. Nahuli mo na rin bang ito yung tatay mo na merong kasamang ibang babae? Yes po. Nahuli mo mismo? Hindi po, sa chat lang po. Sa chat. Sa chat lang, sa paraan ng chat, may nakita ka. Ano ba, nabasa mo? Saka po sa harapan namin po kinakausap. Okay. Sa harapan mismo ninyo, kinakausap ng tatay mo itong babae. True chat ba? Video call? Call po. So video call. So nahuli mismo ninyo na may kausap yung tatay nyo na meron siyang ibang babae. Yes po. Okay. Eto lang, Harvey, gusto lang naming malinaw, nililinaw lang namin, Harvey, dahil etong mismong mama mo, nag-aalala sa inyo dahil nalaman niyang hindi na raw kasama ninyo yung tatay nyo. Mag-aapat na buwan na daw. Tama ba? Tama po. So, ibig sabihin, yung tatay nyo ay hindi na umuwi dyan sa bahay nyo at hindi nyo niya nakakasama. Hindi po. Sana umuwi itong tatay nyo? Hindi namin po alam. So,
So wala kayong communication? Wala po. Ayun. So, sa loob ng 4 na buwan, hindi nyo nakasama yung tatay nyo, wala nang pakialam sa inyo yung tatay nyo, wala kayong komunikasyon, hindi man lang kayo kumustahin. Yes po. Okay. Sa ngayon, nag-aaral pa rin kayo, Harvey, ng kapatid mo? Yes po, ma'am. So, paano yung pag-aaral nyo? Siyempre, nangangailangan kayo ng pera, pamasahe, pagkain. Yun nga po. So, gaano kahirap, Harvey, na ganito yung sitwasyon nyo, na meron kayong mga magulang, eto yung nanay nyo nagtatrabaho sa ibang bansa, yung tatay nyo naandito sa Pilipinas, pero hindi nyo maramdaman na meron kayong tatay. Mahirap po. Minsan po, hindi na po nakakapasok. Ayun. So, dahil dito sa sitwasyon nyo, hindi na kayo nakakapasok. Tapos, sa mga iniisip po, dahil doon. So, apektado yung emosyonal, psychological. Yes po, ma'am. Oo. Ano na lang yung iniisip mo, Harvey, sa tuwing naiisip mo na ganito yung sitwasyon yung magkapatid? Pinagdadasal na lang po namin. Ayun. So, isa kang mabuting anak kahit papano, Harvey, dahil sa hirap ng buhay, sa sitwasyon yung ito, nakukuha mong magdasal at humingi ng tulong sa Diyos. Tama? Yes po, ma'am. Okay. So, sa ngayon, Harvey, ano ba yung gusto mong mangyari? Gusto po namin makauwi si mama. Gusto niyo mong makauwi si mama mo? Yes po. Okay. Patungkol naman sa tatay mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sana po maayos pang pamilya mo. Yun ay umaasa itong si Harvey, mga kaaksyon, na maayos pa yung kanilang pamilya. Gusto mo bang umuwi ulit sa inyo itong tatay mo? Yes po. Okay. Kung nakikinig siya ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya, Harvey? Sana po magbago na po siya. Magbago lahat. Mhm. So, yung gusto mong mangyari, magbago na itong tatay mo at umuwi sa inyo. Yes po. Eto, Harvey, makinig ka dahil sa reklamong ito, ora mismo nating hinagilap ang tatay nila Harvey at nasa kabilang linya na ng telepono, si Vilmore Dizon. Tama ba, Harvey, ang tatay mo ay si Vilmore? Yes po. Okay. Makinig ka, Harvey, Vilmore, magandang hapon. Magandang hapon po naman, ma'am. Ayun, Tatay Vilmore, napakinggan mo yung panawagan ng anak mo. Totoo bang iniwan mo itong Narinig dalawa ko mong po, anak ma'am. dahil lang sa bago mong babae? Ma'am, Yes. ikaw po. Hello po, Tatay Vilmore. Ano po? Apo, batanong ko ulit, Tatay Vilmore, gaano katotoo na iniwan mo sila, itong dalawa mong anak, dahil meron ka ng ibang babae? Yung masasagot ko dyan, ma'am, hindi ko naman po sila mag-iniwan. Sa totoo po, ma'am, kasi nandito sa trabaho. Yung po, ma'am, sinasabi nilang pambababae, tagal na po yun. Iniwan ko na po yun. So inaamin mo, Ma'am, Vilmore, kaya- na nagkaroon ka ng ibang babae? Opo, ma'am, namin ko, nagkaroon po ako. Okay. So ngayon, wala na? Wala na, ma'am. Okay. Kaya lang ako na niya umalis, ma'am, kasi hindi namin pagkakunawaan ng nanay niya at saka yung panganay kong anak na yan. So ang nirarason mo po ngayon, Tatay Vilmore, kaya ka umalis, iniwan mo itong dalawang mong anak dahil meron kayong hindi pagkakaintindihan nitong nanay nila o itong asawa mo. Totally, ma'am, hindi ko naman sila, ma'am, iniwan kasi nandito ako trabaho, ma'am. Lingguan ako, ma'am, ang ano namin. Okay, nabanggit mo ba ito sa mga anak mo na ikaw ay nagtatrabaho? Oh, ma'am, alam po nila, ma'am. Alam nila, bakit wala silang alam na kung nasan ka, wala silang komunikasyon man lamang? Meron, ma'am. Lagi nga ako, ma'am, sa kanila nagte-text ka lang, hindi sila nagre-reply sa akin, eh. Pag lingguan ng bigay ko sa kanila, ma'am. Tapos pag text na ako sa kanila kung nakuha na ba nila ito, makawa ganito, yung padala ko. Hindi sila, ma'am, nagte-text sa akin. Hindi sila So gumagawa ka ng paraan, nagte-text ka sa kanila. Tanungin ko nga si Oo, Harvey. ma'am, lagi, Harvey, ma'am. gaano katotoo ito, Harvey? Harvey? Silang reply sa akin.
Oh, Harvey, ang sabi ng tatay mo, nagte-text daw siya para kayo ay kontakin. Gaano katotoo ito, Harvey? Nagte-text po siya pero di po kami nakaka-reply kasi wala po kaming load. Di po nagsisend yung ano namin, message. Pero alam nyo na itong tatay nyo ay nagtatrabaho. Opo. Ayun. So alam pala nyo nagtatrabaho. Ibig sabihin, nagre-reach out itong tatay nyo para kayo ay kumustahin, alamin ang sitwasyon ninyo. Harvey, Ano po? so ibig sabihin, totoo na nag-reach out yung tatay nyo, nagte-text sa inyo. Opo. Okay, so kung ganun, ang sinasabi nyo, natatanggap nyo yung mensahe ng tatay nyo, nangungumusta ba? Ano yung laman ng mga text ng tatay nyo? Yung nagsisend po siya ng ano, padala sa amin. Okay, so nagpapadala yung tatay nyo. Ibig sabihin, alam nyo na may trabaho yung tatay nyo. Opo. Oh, di wala tayong nakikitang problema ngayon, Harvey, kasi yung tatay nyo pala ay nagre-reach out. Ang inirereklamo nyo lang ngayon, yung pangbababae ng tatay nyo. Pero inamin naman ng tatay nyo na dati pa yon at ngayon hindi na. Harvey, matanong ko lang, nakakausap nyo ba itong nanay nyo? Yes po. Araw-araw ba? Opo. Ano yung napapag-usapan nyo? Nababanggit niya ba itong patungkol sa tatay nyo? Yes po. So nakakausap nyo? Minsan lang po. Okay. So baka naman ang problema natin dito, Harvey, ay hindi nyo at yung hindi pakikipag-usap ng maayos ng nanay nyo dito sa tatay nyo. Tama ba? Hindi po, ma'am. Okay. Ganito na lang, Harvey, nasa kabilang linya yung tatay mo. At ang sabi mo, gusto mo lang mabuo yung pamilya nyo katulad ng dati. Tama? Yes po. Ayan, kausapin mo si tatay, nasa linya yung tatay mo. Ano pong sinabi? Harvey, si Tatay Billmore, nasa kabilang linya, kausapin mo. Di ba gusto mo makausap siya at gusto niyo mabuo ulit yung pamilya nyo? Pa. Ayun, lakasan mo, pa. Ang tawag mo kay papa mo ay papa. Yes po. O, sige, kausapin mo. Nakikinig si Tatay Billmore. Papa. Gusto namin lamang po maayos pamilya. O, Tatay Billmore, nakikinig ka ba, Tatay Billmore? Nakinig, ma'am. Okay. So, ang gusto daw nito ni Harvey, maayos lang daw yung inyong pamilya. Maari mo bang pagbigyan yung anak mo, Tatay Billmore? Maayos naman yun, ma'am eh. Kaya naman ayusin yun, ma'am. Kaso, ma'am, may inisip pa, ma'am. May? Dahil, ma'am, sa sinabi sa akin yan, parang hindi ko matanggap. So merong binitawang salita itong anak mo na hindi mo matanggap, Tatay Billmore. Meron, ma'am. Oo, ano ba yung sinabi sa'yo ni Harvey? Gaano kabigat ba ito at hindi mo kayang pagbigyan? Mabigat, ma'am. Binitawang salita sa akin yan, ma'am. So, ma'am, kahit may binitawang salita sa akin na mabigat, hindi ko pa rin sila, ma'am. Sinasabi yung nakarating dyan sa pinapabayaan, ma'am. Dito sila, ma'am, pinabayaan. Kasi ma'am, mga anak ko yan, ma'am eh. O, tama yung Tatay Billmore, kasi mga anak mo ito, dapat hindi mo kayang tiisin. Siguro naman yung pagkasabi ng anak mo, though masakit po sa inyo, pero may pinanggagalingan. Baka kayo naman po talaga, Tatay Billmore, ay may nagawa pong pagkakamali na hindi po nila maaako-ako or matanggap-tanggap. Siguro, ma'am, ganun yung isip nila. O yun. Pero maling hinalangan yung inisip nila nun eh. Okay, Tatay Billmore, nanggaling na mismo sa inyo po, Tatay Billmore, na inako nyo dati na meron po kayong ibang babae at ngayon wala Inamin ko, na. ma'am. So ngayon, dahil Matagal na yun, ma'am. Opo, nababanggit nyo, Tatay Billmore, na baka ganun nga at hindi nila matanggap-tanggap. Ngayon, bilang kayo po yung tatay, kayo po yung dapat mas nakakaintindi, baka pwede naman po, Tatay, na patawarin nyo na lang po itong si Harvey dahil si Harvey mismo, pinapatawad na po kayo, Tatay. Tama po ba, Harvey? Harvey?
Harvey, Yes po. tanong ko lang, eto bang tatay mo ay pinapatawad mo na sa mga nauna niyang naging pagkakamali at kasalanan? Opo, ma'am. Yun naman pala Tatay Vilmore. Kayo naman Tatay Vilmore, kaya niyo po bang patawarin yung anak mo dahil may pinanggalingan naman yung galit niya or may nasabi siyang hindi mo Sa kinaya? kanya ma'am nasabihin sa akin na baka baka magbago pa. Okay. So maaari po ba ngayon Tatay Vilmore, baka ngayon sa programang ito ay maayos po kayo? Sa ngayon ma'am, okay ma'am. Ma'am, gusto ko marinig sa ibig niya na yung binitawan niyang salita nung parang pinakamasikip nun ma'am, Paskong Pasko. Maaari po ba naming malaman Tatay Vilmore, ano po ba yung binitawan niyang salita? Para naman at least baka ngayong araw na to ay humingi ng tawad at dispensa itong si Harvey sa inyo at matanggap nyo dahil ang kahilingan niya lang naman ay mabuo kayong pamilya. Ang nabitawan kasi sa akin yun, kasi siyempre ma'am, Pasko nun hindi maiwasan mamang inuman. Lasing ako ma'am, kasama ko pa naman yung maestro ko sa bangka. Diyan kami natulog. Umaga ma'am, Paskong Pasko, ang binitawan ko salita sa akin niya, ma'am, ganito lumayas ka dito, huwag mong sabihin na nanggaling ako sa'yo. Diba ma'am, masakit? Ayun, so lumayas ka dito, wag mong sabihin na ginanggaling ako sa'yo. Pinagtingan na lang sa sarili ko na anak ko to Pero ma'am, hindi ko inalis sa kanila ma'am ang suporta ko sa kanila ma'am. Okay, ganito Pero ma'am, Tatay. yung sinasabi nila na isang taon ma'am, hindi, nung bago nga magpasukan ma'am, umuwi pa nga ako dyan ma'am, binilang ko pa sila ng gamit. Opo. So, ginawa mo pa rin yung responsibilidad mo bilang tatay kahit nasaktan Opo, ka ma'am. sa mga Opo, binitawang ma'am, salita hindi ko sila ma'am ni Harvey. pinapabayaan ma'am. Okay, tanungin ko tatay si Harvey, Harvey? Okay ma'am. Yes po. Opo, Harvey, totoo ba na nabanggit mo ito or nasabi mo ito kay tatay mo, sinabihan mo siya ng lumayas at wag mong sabihin na nanggaling ako sa'yo? Yes po, ma'am. Bakit mo naman nasabi yun sa tatay mo, Harvey? Sa galit po. Dahil sa galit. Anong pinagmulan ng galit na to at gano'n na lang kalalim or kasakit yung binitawan mong salita? Palagi po kasi dito natutulog yung kaibigan niya. Yung kaibigan, lalaki ba yan na kaibigan na binabanggit mo? Po. Lalaki. Wala pong tulugan yung kapatid ko. Oo. So, pero mukhang hindi naman tama talaga, Harvey, yung binitawan mong salita laban sa iyong tatay. Ako mo ba, Harvey, na mali yung mga binitawan mong salita? Yes po. Alam ko naman po. Ayun, yun ang pinaka-importante dahil alam mo sa sarili mo na mali yung mga binitawan mong salita. Ngayon, maari mo bang hihingi ng tawad yan sa tatay mo? Nakikinig ngayon si Tatay Vilmore. Humingi naman po ako ng tawad sa kanya nung birthday niya. Ayun. So ano yung sinabi mo kay Tatay Vilmore ng birthday niya? Humingi po ako ng sorry sa mga nasabi ko po. O, Tatay Vilmore, humingi naman pala sa'yo ng sorry. Etong anak... Lasing po siya. O, Tatay Vilmore. Tatay. Hello, Tatay Vilmore. Hello, ma'am. O, napakinggan mo si Harvey. Humingi na pala sa'yo siya ng sorry. Kung sa akin na ma'am, kaya kong patawarin siya ma'am. Kaso ma'am, ang isa pa ma'am, sinayaw ko dyan ma'am, yung pigilan niya na rin ang pag-inom-inom. Kasi tuwing uwi ako dyan ma'am, iniinom Ayun. Yan gusto kong i-ano sa kanya. Okay. O, sige. O, Tatay... Kaya ma'am, yung nanay niya ma'am, hindi alam, tawa dyan O, Harvey, ikaw din pala, matigas din yung ulo mo. Palagi ka daw umiinom ng alak at lagi kang naglalasing. Hindi naman po. O, yung kahilingan ng tatay mo, tigilan mo na daw yung paglalasing. Kaya mo bang gawin yun, Harvey? Yes po. O, yun. O, Tatay Vilmore, humingi na ng tawad itong anak mo at pinatawad mo na at nakiusap ka sa kanya na tigilan yung pag-iinom. Sabi naman ni Harvey, okay, titigilan niya na.
Tatay Okay, Vilmore. ma'am. Mm. Opo, ma'am. O ngayon, ano yung desisyon mo, Tatay Vilmore? Dahil ang kahilingan ni Harvey ay magkasama-sama muli kayo at mabuo kayong buong pamilya. Buo naman ang pamilya, ma'am eh. Kaso ma'am, talagang lingguhan lang talagang uwi ko eh. Lingguhan lang. Okay. Ngayon, Oo. ngayon Tatay Vilmore, ano, kasi naiintindihan na ni Harvey na talagang lingguhan yung pag-uwi mo. So siguro maiintindihan nila. Kulang lang siguro kayo, Tatay Vilmore, ng komunikasyon at pagpapaintindi sa isa't isa. Siguro, ma'am. Pero inaamin niyo, Tatay Vilmore, na meron po kayong pagkukulang sa inyo pong mga anak. Simula nung, ma'am, may pagkukulang ako. Inaamin ko naman. Kasi ma'am, ang trabaho dito ma'am, siyempre gumagawa kami ng kalsada. Pag maulan, walang gawa. Kaya ma'am, minsan ma'am, yung binibigay ko sa kanila ma'am, talagang inamin ko kulang ma'am. Opo. Dahil, Ano yung trabaho niyo po, Tatay John? Tatay Vilmore, ano po yung trabaho niyo? mason po ako dito ma'am. Oh, medyo mataas naman ang sahod ng mason. O ma'am, kaso ma'am, pag maulan ma'am, wala kaming gawa. Kasi nasisira ang kalsada, gano'n. Opo. Minsan isang linggo, mga 4 na araw lang, 3, gano'n. Yung gawa ng panahon natin ngayon, tag-ulan na eh. Opo. Tatay Vilmore, Dahil nung isang linggo, 2 araw lang pasok ko eh, Biyernes sa... Opo. Tatay Vilmore, bibihira po sa anak yung talagang nakikiusap sa tatay, sa magulang, na maging maayos na po sa muli ang inyong relasyon. Mostly, yung mga tatay yung nakikiusap sa mga anak at hindi matanggap yung mga ugali or sama ng loob. Pero ngayon, tatay, nagsusumamo po yung anak po ninyo, tatay, na maging maayos na sa muli ang inyong pamilya. Opo, ma'am. Opo. So, maaari po ba yung maibigay yung tatay sa inyo pong mga anak? Ma'am, pakiulit po, ma'am. Dito, ma'am. Opo. Ang tanong ko lang, tatay, maaari nyo po ba or ang kahilingan ko, maaari nyo po bang ibigay sa mga anak nyo yung kahilingan nila na mabuo ulit po kayong pamilya? Pag-usapan muna, ma'am, ng nanay nila. So ang nagiging rason ngayon, tatay, ay yung asawa nyo po. Opo, ma'am. Okay. Pero, Kasi, ma'am, may apat ka ang nanay kasi nila, ma'am. May ano rin sa akin, ma'am, eh. opo, ganito na lang, tatay, balikan po namin yung pong problema nyo sa asawa nyo. Pero, eto, tatay, nasa kabilang linya na rin ng telepono, ang Violence Against Women and Children Desk Officer ng Zone 5, San Roque, Calabanga, Camarines Sur, na si Kagawad Emma Tabilog. Magandang hapon po, Kagawad. Magandang hapon po. Opo, Kagawad. Ako po si Kagawad Emma Tabilog, Bausi ng Barangay San Roque. Sa ngayon, ma'am, naiiyak nga po ako dahil ngayon ko din lang po ito, ma'am, na laman na ganito na pala ang sitwasyon ng pamilyang ito, na kung saan sa akin naman po, ma'am, siguro yun ang dahilan ng pagkukulang ng bawat isa. Kasi po ang mama nila nagtatrabaho naman po sa malayo sa ibang bansa, hindi po nagaguide yung anak sa araw-araw. At ito naman po si tatay, dapat po unawain, intindihin niya ang kanyang mga anak dahil siya po ang naiwan na magulang dito. Kahit po sana may trabaho siya, busy siya sa araw-araw, bigyan niya rin po ng time yung kanyang mga anak dahil wala naman po ang mama niya, Opo. mama nila. Tumpak. Tama ka po dyan, Kagawad, kasi syempre, pinayagan itong tatay, itong lalaki na magtrabaho sa ibang bansa yung nanay, dapat siya, dahil siya ang naandito, Yes po. siya yung magbabantay sa mga anak. Yes po. Opo. Tiwala naman po yung nanay na si Alice, nandyan po yung tatay. Kaya kahit po busy siya sa araw-araw na trabaho, bigyan niya rin po ng time ang kanyang mga anak dahil dugo at laman po nila ito na kinakailangan po nilang i-guide hanggang sa makatapos sa pag-aaral, hanggang sa magkasama-sama po uli sila. Opo. Kagawad, matanong ko lang po, kasi kayo po yung naandyan sa barangay. Kumusta po? Kayo po yung nakakakita sa pang-araw-araw na gawain, sa pang-araw-araw pong aktibidad nitong dalawang anak.
Kumusta po itong dalawang anak po dyan? Nawala po yung mga magulang nila? Sa ngayon, ma'am, kasi malayo ako. Pero, ma'am, nakikipag-coordinate naman po ako sa BHW doon sa zona nila kasi sila naman ang umiikot. Yung tatay po talaga daw nila, sabi ng BHW ay minsan na lang pong umuwi. Hindi siguro linggo-linggo. Kung kailan lang siya may time, saka lang siya nakakauwi, which is mali naman po mag-ayaw ng Opo. anak. Kinakailangan niya rin pong i-monitor kasi mga anak niya po yun. Yung mga anak naman po, nauunawaan ko na siguro, nagre-rebuild din yung mga anak dahil wala nga yung mama nila. And then yung papa nila, may nalalaman sila na ganon, na kulang pa sa pagkaintindi ng kanilang mga anak. Opo, Kung Kagawad, yung anak Kagawad, po, nababanggit niyo po yung term na nagre-rebelde. Ano po ba yung Yes po. napapansin niyo po dito po sa magkapatid? Ano pong klaseng pagre-rebelde? Kasi ma'am, sa paliwanag niya na yung anak nga ay nagiinom. Yung pagiinom, siguro kaya niya yan nagagawa para makalimutan niya yung problema or hindi niya lubos maisip bakit ganun ang pamilya nila. Kailangan din po nung bata, kahit na nasa edad na sa tamang gulang na yung anak, kinakailangan din yung may nag-guide sa kanila Tama. na mas nakakatanda po sa kanila. Yung kalinga ng isang magulang. Yes po, Opo. yung kalinga. Opo. With that po, Kagawad, maraming salamat po, Kagawad. At kung pwede, dahil wala pa po yung mga magulang, oversee na lang po itong magkakapatid. Ano po? Ma'am, sa ngayon po dahil nakuha ko din po ang mga impormasyon about dito, gagawin ko po, bibisitahin ko din po sila, bibigyan ko din ng time bilang bawsi para mapayuhan ko din itong mga anak nila sa part po ng mama nila, which is nagsisikap din po ito para sa kanila. Ayun. Bibisitahin ko din po, dadalaw-dalawin ko din po itong mga anak na ngayon na nalaman ko na may kailangan din yung anak na hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili. Opo. With that po, Kagawad, Emma Tabilog, ang Violence Against Women and Children Desk Officer ng Zone 5 San Roque, Calabanga, Camarines Sur. Maraming salamat po at saludo po kami sa inyong serbisyo. Thank you po, ma'am. Salamat din po sa information which is kinakailangan mi doon din po talagang makatulong about dito po. Opo. Maraming salamat po, Kagawad. Eto, Harvey, Harvey, napakinggan nyo, Tatay Billmore. Yes po. Ayun, eto, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Norby Magtanong, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon, Sir Norby. Sir Norby, magandang hapon. Hello? Medyo mahina. Sir Norby, magandang hapon. Okay, balikan na lang natin si Norby, Tagapakinig at taga-subaybay Ayun. po ng ating programa. Okay, Sir Norby, magandang hapon sa muli. Opo, magandang hapon po sa lahat po nating mga taga-subaybay at tagapanood. Opo. Sir Norby, kasi itong dalawang bata, itong dalawang anak ni Tatay Billmore at itong nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa, ay naiiwan dito pero nag-aaral pa at medyo kapos sa buhay dahil nga kulang sa pag-aruga at sustento ng mga magulang. So maaari ba nating ipasok itong dalawang magkapatid sa educational assistance hatid ng Ako Bicol Party List? Opo, ma'am, tutulungan po natin. Ako din naman po, kanina pa ako nakikinig po sa inyo, sa mag-ama. Lalo po nung pumasok na rin po si Kagawad Emma Tabilog. Pareho po ang damdamin na nararamdaman namin ni Kagawad Emma kasi halos mga kahimanuwa po namin ng mga to sa mga nangyaring ganyan. Ang akin lang naman po, siguro po isang bagay lang na pwedeng maintindihan ng tatay din at ng anak, or lalo na po sa tatay, tayo naman po yung maging responsableng tatay. Wala naman perfecto pong tatay, pero mayroon din tinatawag tayong responsableng tatay. Ganon din sa anak, ganon din sa nanay. Kung sakali man, sana lahat lang ng bagay maging responsable lang para walang masyadong napeperwisyo, lalo na po itong ating mga minor de edad or mga anak na natin nag-aaral. Sa ngayon po, kami naman po ni Kagawad Emma ay aming pagtutulungan po yung pamilya ngayon. Hindi naman po kagarabihan, pero wag na natin hantayin lumala pa yung sitwasyon. Kami po ay tutulong ni Kagawad Emma dyan. Ang Ako Bicol po ay tutulong. Tungkol naman po sa
assistance na pwede nating maibigay. Alam ko naman po na itong batang ito, si Harvey ba or yung panganay na nag-aaral, kung kapos man po ang pamilya, lalo na po yung tatay, sinasabi niya nga ang panahon nga naman talaga, perwisyo po doon sa kanyang trabaho, lalo po pagtagulan, siguro na problema. At tayo po itutulong doon sa pwedeng ibigay sa bata na educational assistance. Kung yan po ay college, mabibigyan po natin siya ng 10,000 para po sa educational assistance na may tutulong natin sa kay Harvey or doon sa panganay niya. Ayun, malaking tulong yan, Sir Norby, dahil etong dalawang magkapatid ay nagpupursige na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. So paano ba? Ano yung magiging proseso para tuloy-tuloy na mabigyan natin ng tulong pinansyal pagdating sa pag-aaral itong magkapatid? Opo. Since po naiintindihan naman po natin ang kalagayan ng pamilya at mayroon pong dinadaan ng problema, siguro yung Ako Bicol naman po ay tuloy-tuloy po natin itutulong yung mga programa natin na mapapakinabangan po at makakatulong talaga sa pamilya. Pero we are wishing po and we are praying na ang pamilyang ito po ay sana mabuo kasi napakaganda po, magandang tingnan. Kung nakikinig pa po si tatay, mas maganda po yung pakiramdam ng isang tatay na kapiling po yung mga anak, yung pamilya, kasi napakasarap pong pakiramdam nun. Kumpara po sa ganitong dinadaanan na problema. Sa isa naman anak, sana kung nakikinig naman po itong panganay or si Harvey, meron pa rin tayong tinatawag na tatay o nanay na kailangan pa rin nating igalang, irespeto. Kung mayroon man pagkakamali, walang masamang humingi ng tawad, ng sorry. Gayon din po yung tatay. Kung mayroon man pagkakamali, walang masamang humingi ng sorry. Pero pinakamaganda po sa lahat, buo ang pamilya. Yun po ang pinakamaganda. Hindi siya Ako Bicol naman po, hindi naman po tayo pupunta lang or tutulong lang dahil sa may ganitong sitwasyon. Hindi, ito pong assistance naman na to ay kusa natin itong binibigay regardless nga po kung mayroong problema na ganito or legal case man or kung ano man. Pero tuloy-tuloy po ang pagtulong na Ako Bicol. Pero tayo po ay nakikipag-ano doon, tawag nito sa nararamdaman ko po yung damdamin din po ng bata at saka ng tatay at ng buong pamilya kasi mas maganda po yung buong pamilya. Okay. Ako Bicol po nandito, tutulong po tayo. Ayun, maraming salamat Sir Norby. Puntahan nyo na lang Sir Norby itong magkapatid para naman makuha nyo yung buong detalye at para mailista nyo para naman mabigay natin ng educational assistance itong magkapatid Sir Norby. Opo, personal po natin pupuntahan at atin pong idodokumento kung mamarapatin po para po masaya po kung tayo po ay makapagbuo ulit ng isang pamilya na ganito na hindi natin hayaang mawasak na sa mga bagay lang na kaya naman po ayusin at mapag-usapan nila. With that, Sir Norby, magtanong ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Okay. Harvey, napakinggan mo si Sir Norby at si Kagawad. Harvey. Yes po, ma'am. Ayun. So, pagdating sa problema mo sa pag-aaral, kayong magkapatid, tutulong yung Ako Bicol para sa inyong educational assistance. Yes po, ma'am. Okay. Maraming salamat po. Malaking tulong yun, Harvey. Yes po, ma'am. Okay. Tatay Bilmore, Ma'am, ano yung desisyon mo? Dahil si Kagawad, nakikita niya yung sitwasyon ng dalawa mong anak na talagang hirap na hirap sa buhay at nakikita nila na talagang emotionally, psychologically affected dahil dito sa sitwasyon yung mag-asawa. hindi ko ba maintindihan, ma'am. Mainatikman. Okay, pero ulitin ko na lang Tatay Wilmore, etong anak mo, ang kinakailangan lang nila ay yung tunay na pag-aaruga galing sa kanilang magulang. Opo, ma'am. Okay. At ang Ako Bicol ay handa rin magbigay ng tulong pagdating sa educational assistance para naman makatulong sa iyong dalawang anak. Okay. Nababanggit din ni Kagawad na talaga palang paminsan-minsan na lang kayong magbisita. Ngayon, ang tanong ko, Tatay Bilmore, kailan ka ba uuwi at para naman makasama ka nitong dalawa mong anak? Oo, ma'am. Uuwi naman ako sa Lindigan man eh. Uuwi na, ma'am. Kailan po ba? Sabadong gabi, ma'am, uwi ako dyan. Ayun. Ngayong mismong Sabado, uuwi ka po, Tatay. Tapos, ma'am, Lunes ng umaga, alis na naman. Okay lang yan, Tatay. Ang importante, meron po kayong pagkakaintindihan at alam po ng mga anak ninyo kung ano po yung sitwasyon yung mag-ama. Opo, ma'am. Opo. So, ayun, Harvey. Harvey, uuwi daw yung tatay mo ngayong Sabado. Hello, Harvey. Harvey? Pwede po makapagsalita si Mama.
Ano? Si mama po. Pwede pong pangkapagsalita. Nasa linya ba si mama mo? Yes po, ma'am. Okay, sige. Hello, magandang hapon po, nanay. Hello, nanay, magandang hapon. Sakit kasi ng ulo ko eh. Masakit po yung ulo nyo, nanay. Meron po kayong sakit? Oo. Opo. Opo. Hello, nanay. Medyo malabo yung linya ni nanay, ano? Sige po, balikan na lang po namin kayo at ang pinag-uusapan namin ngayon, nanay, ito pong pag-aaruga at pag-uuwi po itong tatay, ito pong asawa nyo para po ay mabantayan at maasikaso yung mga anak po ninyo. At kami mismo, nanay, Tatay Vilmore, pupunta po kami dyan po sa inyong lugar para po ay mabisita namin itong dalawa nyo pong anak. Hello, Tatay Vilmore? Wala na si Tatay Vilmore. Tatay. Po, ma'am. Opo. O, yung tatay, asahan namin yung pag-uwi nyo sa Sabado, ano? Opo, ma'am. Ayun. Gusto po namin, tatay, sa pag-uwi po ninyo ay magkaroon po kayo ng maayos na pag-uusap nito pong anak ninyo at manumbalik po yung tunay na pagmamahal bilang mag-ama. Maari po ba yung Tatay Vilmore? Sana, ma'am. Ayun, sana. Umaasa din siya. Harvey? Yes po, ma'am. Ayun, yun din, umaasa din yung tatay mo na sa pag-uwi niya ay magiging maayos yung pag-uusap nyo. Kami din po. Ayun, yun naman pala eh. Tatay Vilmore, yung anak nyo din pong si Harvey ay umaasa din po na sa pag-uwi nyo ay magkakaroon po kayo ng maayos na pag-uusap. Opo, ma'am. Ayun, so kami po dito ay nasisiyahan po dahil naging maayos po yung pag-uusap natin ngayon at kayo mismong mag-ama ay naging maayos din po yung pag-uusap ninyo. Umaasa din po kami na mabuo sa muli ang inyong pamilya ng masaya, katulad ng dati. Okay ba yun, Harvey? Yes po, ma'am. Ayun. Salamat po. Maraming salamat din, Harvey, at yun nga ay sa pag-uwi ng tatay mo, abangan mo na lang dahil yun din ang kagustuhan niya, ang mabuo ulit kayo at magkaroon kayo ng masayang pamilya. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, isang ginang ang namilipit sa sakit dahil sa lumulubong paa nito at pinaniniwalaan niyang kinulam daw siya. Ang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing undok na kariribukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagrangak kan sa himong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Nisibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang, ora mismo. Isang ginang naman mula sa Puyodoran Albay, 4 na buwan ng tinitiis ang lumulobong paa nito. Ang hinala ni Sharon Bron Lizano, kinulam daw siya dahil sa inggit. Grabe, makakausap natin mismo si Sharon mula sa kabilang linya ng telepono. Magandang hapon, Miss Sharon. Magandang hapon din po, ma'am. Opo, kumusta po kayo ngayon? Ito po, ma'am, naghihirap pa sa paa po, ma'am. Ano po? Naghihirap po sa paa, lumulubo po, ma'am. Hirap ka ngayon dahil sa lumulobo mong paa? Opo. Opo. So, base sa mga picture, Sharon, na pinadala mo, malaki na itong bukol mo sa paa. Gaano na ba katagal mo itong iniinda? Opo, ma'am. Kasi po wala po akong kamag-anak dito. Dalawa lang po kami magkapatid. Hindi lang po. Gaano katagal na ba itong iniinda mo, Sharon? Matagal na po. Taon na po. Taon na? Opo. Kaso po ngayon lang po lumubo ng April po. Nung napa-hospital po ako. So matagal mo na itong iniinda, pero ngayong itong binabanggit mong buwan ng April, lumobo siya. Opo. Grabe, ganyan kalaki, tapos yung katawan mo talagang namayat ka. Opo. Oo. Opo, ma'am. Ano itong binabanggit mo na kinulam ka raw? Opo, kinulam po ako kasi po pumunta po ako ng albularyo. Nakuha pong damo po na bulok na damo. Sa paa ko po. Nakita po ng anak ko ng 11 years old. So nagpunta ka ng albularyo. Ano yung sabi ng albularyo? Kinulam po. May pinalo po sa paa ko po yung damo po. Pinasok. Kinulam ka raw. Bakit naman? Ako kasi, parang sa atin, baga, pag kinulam, meron kang kagalit. Meron ka bang naging kagalit? Opo. Sa trabaho ko po. So dati nung nagtatrabaho ka pa, meron kang naging kagalit? Sino po? Bakit? Sa trabaho ko po, kasi nagalit po siguro sa akin na ako po inano po sa gawa po niya. Na gamit, nag-answer po. Nag-answer po kasi ako. Kaya po, siguro nagalit sa akin dahil yung gawa niya ako po gumawa. So dahil sa damit, meron ka naging kagalit? Opo. So yun yung hinala mo, kaya yung sabi kaya naman ng... nagalit sa akin. So itong sinabi ng albularyo na nakulam ka, naniwala ka naman na nakulam ka? Hindi ko po alam po, ma'am. Nakatulong ba itong pagpapa-albularyo mo? Hindi po, ma'am. Kasi ganun pa rin po. So meron bang pinainom sa'yo yung albularyo? Meron bang pinagawa sa'yo para naman na kahit papano maibsan yung sakit na nararamdaman mo? Wala naman po, ma'am. So,
Pagkatapos mong pumunta ng albularyo, parehas pa rin yung nararamdaman mong sakit. Opo. Nakakapaglakad ka pa ba, Sharon? Hindi na po ako nakakalakad. Dito lang po ako sa iniligaan ko po. Dito lang po ako. Nakahiga. So nakahiga ka na lang dahil dyan sa paa mo. Pero yung isa mong paa, nagagalaw mo ng maayos. Po, nagagalaw ko po. Ito lang pong malaking paa, mabigat po. Mabigat. Gaano kabigat ba itong paa mo, Sharon? Mabigat po, hindi ko na po kaya eh. Kaya po, lalagyan ko ng daya pero inihila ko po kasi hindi ko po kaya. Matanong ko lang, Sharon, sa sitwasyon mo yan, nakapatingin ka na ba sa doktor o sa espesyalista? Opo, nagpatingin po ako dito sa, naano po ako dito sa hospital. Sabi daw po, gout. Opo. Opo. Ano daw yung sabi ng doktor? Gout daw po, ma'am. Gout. Etong paa mo, itong pamamaga, itong laki ng paa mo dahil daw sa gout. Opo. Bakit ka raw nagkaroon ng gout, Sharon? Wala naman po sinabi, basta yun lang po ang sinabi niya sa akin, gout daw po. Nung wala ka pang ganyang karamdaman, ano ba yung dating trabaho mo, Sharon? Gusto ko lang malaman, ano? Ano yung dating mong trabaho? Well po, mananahi po, ma'am. Mananahi po ako. Isa kang mananahi. Opo. Okay, so siyempre bilang mananahi, 'di ba ginagamit yung paa sa pagtatahi? Ito lang po isa po, sa kanan po. Yun lang po yung paa ko, yung ginagamit. Pero itong kaliwang maga po, hindi po. Okay, so parang parang hindi ka naniniwala na yung pagmamaga ng paa mo ay dahil sa pagiging mong mananahi. Opo. Okay. So, ano daw yung sabi ng doktor? Ano daw yung kailangan gawin para naman ay maibsan yung sakit mo at gumaling ka na? Ano po, dalhin lang daw po ako sa hospital na tingnan ko na lang po. Okay. Meron bang mga pinagbabawal sa yung mga pagkain, mga bawal kainin? Ano po, manok, yung mga malasa po. Yun na. Oo. Kumusta naman, Sharon, yung pagkain mo ngayon dahil sa sitwasyon mo? Okay naman po ang pagkain ko po. Sino na lang yung nag-aasikaso sa'yo? Meron ka bang asawa at mga anak? Wala po. Hindi po ako inabandito po ako ng asawa ko. Iniwanan ka na ng asawa mo? Kasi po wala daw po akong silbi. Grabe naman itong asawa mo, no? Kung kailan ka nagkaroon ng sakit, saka ka man iniwan. Ano ba yung pangalan ng asawa mo, nanay? Alfonso po po ako. Alfonso? Tuason po. Alfonso po. Tuason. Alfonso Lizano? Antonio Tuason po. Antonio Tuason. Antonio Tuason. Opo, opo. Nasaan ba itong si Antonio ngayon? Alam mo ba kung nasaan siya? Nanay Sharon, alam mo ba kung nasaan ngayon itong si Antonio? Nasa Antipolo po. Nasa Antipolo? Opo. Anong ginagawa niya doon? Nagtatrabaho o meron ng pamilya? Wala po siyang trabaho. Pinapakain po siya ng nanay niya po. Pinapakain, palamunin din. Opo. Okay lang pala yan, nanay, na iniwan ka na kasi kung palamunin mo din, tapos siyempre hindi ka naman inaasikaso, mas mapabigat sa'yo. Opo, ma'am. Oo, pero tawagin ko lang si Antonio, ano? Antonio Tuason! Ikaw ay walang kwentang asawa. Kasi iniwan mo itong si Sharon dahil meron ng sakit. Tama, Nanay Sharon? Opo, tama po yun. Okay, pero wala kayong anak? Wala kayong anak? Ito pong anak kong 11 years old po. Ito po ang naghanap ng pagkain po sa amin. Ito po. 11 years old? Nagalit ka pagkain namin po para mabuhay lang po kami dito sa bahay. Pinatira lang po ako ng kapatid ko dito. Tama po ba yung rinig ko, nanay? 11 years old po yung anak nyo? Opo. At siya po yung naghahanap ng makakain po ninyo? Opo, ma'am. Opo, so napakahirap naman ang sitwasyon nyo, nanay, ano? Eto, nanay, makinig po kayo, Nanay Sharon, ano, para kayo po ay ora mismong matulungan. Eto, nasa kabilang linya ng telepono si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Miss LB, magandang hapon.
Yes po, good afternoon, Miss Remy, and good afternoon kay Nanay. Opo, Miss LB, napakinggan mo si Ma'am Sharon, si Nanay Sharon, hirap na hirap sa buhay. Ang nakakatuwang lang sa kanya, itong anak niyang 11 years old dahil sa paghahanap ng mahingian ng pagkain. Pero ngayon, ang kagustuhan ni Nanay Sharon ay mapatingnan siya sa doktor. Maaari po ba nating matulungan, Miss LB? Miss Remy, ganito po yan Kung gusto po ni Nanay magpa-check up ito sa BRHMC, kumuha lang po siya ng referral sa RHU kung taga-saan po siya para ma-check upan siya dito. Opo, Baka Miss naman LB, po kailangan Miss ni Nanay LB? mag-blood chem para malaman natin kung ano talaga yung problema ng kanyang pamamaga. Opo, Miss Baka LB. naman, siyempre, masyadong mataas yung uric acid or hindi rin natin alam kung may chronic kidney disease na si Nanay. Kaya mas mabuti pa rin pong ma-check upan siya ng tamang doktor. Opo, ang problema lang natin, Miss LB, si Nanay ay hindi na makalakad. At wala din Yes siyang po. ibang kasama, kundi yung 11 years old niya. So paano ba yung pagiging, yung mga dokumento? Matutulungan po ba natin? Or tulungan na lang natin na makakuha ito ng referral? Yes po, Ms. Lenny, tulungan na lang po natin. May stop naman tayo. Puntahan na lang po natin sa RHU para bigyan si Nanay ng referral para ma-check upan po siya dito sa atin sa BRHMC at mabigyan ng tamang medikasyon. Para naman hindi tayo nanguhula kung talaga yung nararamdaman ni Nanay. Ayun, once na nasa BRHMC na ito, Miss LB, at kailangan ng operasyon at mga gamot, Yes po, ako sagot na. na. Sa mga bayarin ni Nanay, sa check-up niya, sa mga laboratory test. And kung available man po yung gamot sa atin, bibigyan po natin siya ng libre. Ayun, yun ang pinaka-importante, Miss LB, sagot na ng Ako Bicol Party List ay yung mga kailanganing gamot at kung may operasyon, sagot na ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Miss Yes LB. po, Miss Lenny. Ayun, Nanay Sharon, napakinggan niyo po si Miss LB. Opo, maraming salamat po. Ayun. So, ano po yung nararamdaman nyo ngayon, Nanay, na meron na pong tutulong po sa inyo, patungkol po sa inyong problema? Nagpapasalamat po ako na matugunan po ang problema ko to. Na ano po, sakit ng paa ko po. Nagpapasalamat po ako ng marami po. Opo. So, bukod sa libreng check-up, Nanay Sharon, at laboratory test at gamot na kakailanganin po ninyo, nasagot na po ng Ako Bicol Party List, meron din po kaming team na susundo po sa inyo dyan, Nanay Sharon, gamit po yung aming ambulansya para po wala ka ng alalahanin po sa pamasahe papunta pong ospital. Opo, salamat po. Ayun. So, kailangan nyo lang gawin po, Nanay, palakisin po yung loob ninyo at manalangin po tayo na kayo po ay gagaling pa. Opo, ma'am. Salamat. Opo. Mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman po ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga ka-aksyon. Sa muli, tuwing Miyerkules lamang po. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube, TikTok at Instagram, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.
kailangan.